Kandidatong tumatanggap po ng pondo mula sa mga dayuhan, posibleng madiskwalipika ngayong halalan habang ang listahan ho ng mga kandidatong pinupundahan ng mga dayuhan patuloy pa rin iniimbestigahan ng National Security Council. May update po dyan si Bombo JC Galvez. Posibleng madiskwalipika ngayong eleksyon ng mga kandidatong tumatanggap ng pondo o tulong pinansyal mula sa mga dayuhan na ipinagbabawal ng batas. Itong kinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa pagdinig ng Special Committee on Maritime and Admiralty Zones. Magugunit ang noong nakaraang pagdinig, ibinunyag ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na may ilang kandidato ngayong May 2025 nations ang suportado umano ng China. Ayon kay Garcia, kaya pinasusumite ang mga kandidato ng Statement of Contributions and Expenditure upang ipakita ang lahat ng tinanggap na donasyon at lahat ng ginastos sa panahon ng kampanya. Bukod dito, ayon pa kay Garcia, kapag partido naman ang tumanggap, lahat ng kandidato ay madidiskwalipika. Isa po sa mga grounds ng disqualification ay kapag tumatanggap ang isang kandidato o political party ng tulong pinansyal o anumang klaseng tulong mula sa isang foreign entity o kaya isang foreign citizen o isang foreign national. In fact, kaya po nagsasabi tayo ng tinatawag na Statement of Contributions and Expenditure, Mr. Chair, dahil doon natin nakikita. Kaya lang, siyempre po, nung nakapunta po kami sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang sabi po namin, sana mamonitor din yung mga pagpapadala ng pondo, lalo na coming from the outside. Kasi po, siyempre pagka po tumulong ang mga yan, maliban sa tulong sa pamamagitan ng social media, financial na tulong po eh. Pwedeng ipang kontrata o panghal ng mga services na magkakaroon ng mga massive disinformation at misinformation. So sana po sabi namin, when it comes to the anti-money laundering, maipatupad natin ng maayos, makita namin yung flow ng pera. Ang problema po kasi kapag yung pondo na o pera nanggaling na sa mga negosyante. Sa kalagitnaan ng pagdinig, tinanong ni Senate Majority Leader Francis Tolentino si Malaya kung mayroong listahan sila ng mga kandidatong pinopondohan umano ng mga dayuhan. Ngunit taliwas, sa nauna niyang pahayag, iginit ni Malaya na ang investigasyon ukol dito ay patuloy pa rin isinasagawa. Mr. Chairman, the investigation in that regard is still ongoing. So, what is correct right now is that you are aware, your agency is aware that foreign funding is being channeled towards certain candidates favored by other countries. Yes. Mr. Chairman, we're looking into it. As I said, investigation is still being conducted by the various agencies, Your Honor. So, in effect, you're saying you still don't have the names. As I said, Mr. Chairman, this is a matter of national security, and therefore the National Security Council is currently looking and working with other various government agencies in this regard, your Mr. Chairman. Hinihintay naman ng COMELEC ang magiging resulta ng investigasyon ng National Security Council para maka-action din sila kung talaga may mga kandidatong pinopondohan ng ibang bansa. Hiling ng poll body na sana mapag-isipan din anya ng Kongreso na magkaroon ng regulasyon sa social media, lalo sa panahon ng pangangampanya. Ang laki anya ng problema nila sa misinformation at disinformation. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!